Good day mga boss. For today's video, wala muna tayong rides ngayon. Papakita ko lang tong ginagamit kong main camera sa ating mga vlog. Ito nga pala is GoPro Hero 7 Black. Kaya ito yung napili kong pang motovlog. Bukod sa napakamura na nito sa marketplace ngayon, kung i-compare sa mga bagong labas na camera ngayon like mga DJI, yan, isa na to sa pinakamura. At saka sa GoPro Hero 7 lang naman nagsimula ang may magandang stabilization ng video. Syempre napakahalaga ng stabilization pagdating sa mga video, lalo na kung motovlog yung content mo. At saka napakadali pa rin niyang gamitin kahit matagal na model na camera na to. So yun, papakita ko lang yung setting. Marahil yung iba marami nang napanood na mga reviews regarding dito, pero share ko pa rin yung sa akin. Dito lang tayo magpo-focus sa may itong video set. Yan, ang default pala ng video setting ng GoPro is naka-off tong ProTune. Yan, naka-off yan. Pero ako, ino-on ko kasi yan. Gawa ng meron akong kailangan na featured ni GoPro na magagamit ko lang siya kapag naka-on yung ProTune, lalo na sa motovlog. Yan, bali ang setup ko is ito, naka 1080p ako, tapos 30 fps. Pero kung gusto nyo ng mukhang mabilis sa video, iset nyo lang sa 24 fps. Pag 30 fps kasi napaka-smooth nya, lalo na pag nag 60 fps kayo. Napaka-smooth ng video, yung kahit sobrang bilis na ng motor nyo o ng takbo nyo, parang mabagal pa rin yung takbo nyo. Kung gusto nyo ng parang accurate pa rin dun sa kung ano nakikita nyo, iset nyo siya sa 24 fps. Pero kung mga naglalakad-lakad lang kayo, nagvo-vlog, iset nyo sa 30 or 60 fps para maging smooth. Yan ang setup ko. Tapos kapag gusto ko na medyo mabilis, sineset ko sa 24 fps. Dito naman tayo sa POV. May tatlong pagpipilian sa POV ni GoPro Hero 7. May linear, which is yung normal. Normal lang, walang wide, hindi malaki yung nakikita. Pangalawa, wide. Yan, medyo mas malaki yung view na nakikita niya. And dahil nagmo-motovlogging ako, ang ginagamit ko is itong super view. Mas malaki yung nasasakop ng video niya compare dun sa dalawang pinakita ko. Tapos yan, stabilization, syempre naka-auto. Dalawa lang naman pagpipilian dyan, auto at saka off. Syempre gusto natin yung may stabilize. Tapos, ito yung ginagamit ko. Naka-on yung ProTune ko lagi. Bakit nga ba? Yung sa shutter is, nakaset lang yan sa auto. Yan, para automatic siya, hindi ko na pinapakialaman yan kasi hindi naman yan yung pinaka main na kailangan ko, kaya ino-on ko yung ProTune. Sa EV Comp 0, white balance, naka auto, ISO minimum, wala akong masyado idea dito sa ISO minimum, pero yan kasi yung default nya 100 sa minimum, tapos sa max is 1600. Pero ako is sineset ko siya sa 800 ISO max dahil itong ISO max is ang ginagawa nito sa video natin is parang pinapalinaw niya yung kuha ng video natin sa gabi. Pag 1.6, yan yung pinaka default niya ni GoPro kapag naka-off yung ProTune. Pero sineset ko siya sa 800 lang kasi pag masyadong madilim, nag-a-adjust siya, lumiliwanag ng gusto. Kaya lang yung quality ng video mo is parang may mga blurred yung paligid kapag dilim. Pag 800, parang natural pa rin yung nakikita mo. Kaya sineset ko lang siya sa 800. Yung iba nagsi 600 pa, pero ako sakto na sa akin yung 800. Sharpness, yan, naka medium lang, may tatlong pagpipilian, low, medium, high. Sa medium ko lang siya sinet para mukhang natural pa rin. Pag high kasi medyo makikita mo rin na parang hindi totoo yung tao or may mga blurred na part, mga ganun. Tapos sa color, dalawa lang pagpipilian dyan, may flat at saka GoPro. Ang flat is parang wala siyang kulay. Although may kulay pala pero hindi siya makulay. Ang flat ginagamit, good siya para sa mga mahilig mag-edit, mag-color grading. Ang gusto ko kasi pag nag-video ko is parang normal na yung video, ay yung color. Which is yun, nabibigay naman ni GoPro. Yan, kumbaga yan yung pinaka-default na nakikita natin. Kung ano nakikita natin sa dan, yun din yung nakikita sa video. Raw audio, naka-off sa akin yan. Meron dito tatlong pagpipilian. May low, medium at saka high. Papaliwanag ko kung para saan ang raw audio. Ang raw audio kasi is alin man doon sa low, medium, high. Kapag naka-on yan is nagkakaroon siya ng parang additional file. Kumbaga yung parang yung pinaka-file ng video mo is magkakaroon pa ng isang duplicate na file pero naka MP3 siya. Isang video, which is yung video may sound din naman.
Tapos magkakaroon pa siya ng additional na file para sa audio lang. Kumbaga additional file lang kasi siya, kaya hindi ko siya siniset kaya hindi naka-on sa akin ang raw audio. Bibigat lang kasi lalo yung file. Ito na yung last, kaya naka-on yung Pro Tune. Ito na yung pinaka-importanting setting na ginagamit ko dito sa GoPro ko. Itong mic, pag naka-auto kasi pag naka-off kasi ang Pro Tune, ibig sabihin naka-auto yun lahat. May tatlong pagpipilian ng microphone. May auto, wind at saka stereo. Dito tayo mag-umpisa sa wind. Ang ginagawa ng microphone setting, kapag isinet nyo siya sa wind, yung boses nyo is magiging malinaw, tapos yung hangin is malelesen. Pero may disadvantage yan syempre. Although maganda yung kanyang pinaka magiging result kasi mababawasan yung hangin, tapos boses nyo lang maririnig. Kaya lang, ang disadvantage niya, kung halimbawa nagsasalita ka or halimbawa nasa helmet mo yung mic, posibleng magputol-putol yung boses nyo dahil kinokontra ni GoPro yung hangin. Posibleng madamay syempre yung boses nyo. Kumbaga halimbawa, sa halip na purong boses nyo maririnig tapos biglang humangin, kumbaga may magkakaroon ng noise reduction or wind reduction para dun sa video mo. Kaya maapektuhan din yung boses mo nun syempre. Ang ginagawa ko, sineset ko siya dito sa stereo. Yan, ang stereo is capture niya lahat, kasamang hangin, boses mo. Kumbaga wala siyang automatic na babawasan o kokontrahin niya yung hangin, wala. Kung ano yung boses mo, yun at yun din marirecord ng GoPro natin. Yun lang naman pinakaiba yan. Pag wind, may wind reduction. Tapos pag stereo, natural. Kung ano yung naririnig sa paligid, kung mahangin man yan o boses mo lang, yan, set mo lang sa stereo. Ako naman kasi naka-mic ako, tapos yung mic ko is merong wind reduction, kaya dyan ko na siya sineset para hindi automatic. Tapos itong auto, yun, automatic siyang nagpapalit-palit. Kung malakas ang hangin, kusa siyang pumupunta sa wind. Kung maayos naman, kusa siyang pumupunta sa stereo. Ayoko naman mangyari na magputol-putol yung boses ko, kaya inon ko yung Pro Tune, tapos sinet ko siya sa stereo. Yan. Yun lang naman yung pinaka main purpose ko, kaya ko ino-on yung Pro Tune dahil lang dito. Pero overall naman, kahit naka-set lang siya sa auto, goods pa rin. Ito lang talaga yung pinaka hinabol ko.